Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang recipe na ipapakita mo ngayong araw na to? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay gagawa po tayo ng steam banana cake. Ito na po yung ating mga ingredients. Meron po tayo ditong hinog na saging, 5 piraso. Tapos, 1 and 1/2 cup ng all-purpose flour, 1 tablespoon ng baking powder, 1/4 teaspoon ng baking soda, 1 teaspoon ng vanilla flavor, 2 pirasong itlog, 1/2 cup ng cooking oil or pwede po kayong gumamit ng melted na butter. 1/2 cup nitong ating evaporated milk or kung wala, pwede rin po yung fresh milk. Tapos, maglalagay po tayo ng konting margarine or oil para ipahid po natin dito sa ating paglulutuan. Itong lanyera po yung gagamitin ko. At syempre, yung ating steamer para gagamitin natin sa pagluluto ng ating banana cake. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin. Ngayon, ang una po natin gagawin ay babalatan po natin yung ating saging. Napapansin nyo na yung saging natin ay maitim na po yung kulay niya. Ito po yung maganda sa saging na gagamitin natin, yung hinog na hinog po talaga. Yan, kahit maitim na po yung balat niyan, ay okay pa naman po yan sa loob. Kaya kung meron po kayong saging dyan na medyo parang patapon na yung kulay niya, huwag nyo pong itatapon. Sayang po, pwede pa rin po nating mapakinabangan yan. Pwede pa tayo makakagawa niya ng masarap na tinapay tulad nitong ating gagawin ngayon. Pagka nabalatan po natin ay imamash lang po natin gamit ng ating tinidor para mapino po natin siya ng mabuti. Kaysa itatapon nyo po, sayang. Kailangan po nating magtipid lalo na ngayon na krisis po yung panahon natin. Tsaka yun din po yung masarap, yung hinog na hinog siya. Kasi hindi na po natin kailangan pang gumamit ng asukal or maglalagay ng asukal kasi sobrang tamis na po niya. Yan, napakadali lang po nitong gawin or lutuin. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong klase na saging, basta hinog lang po siya. Umitim po to lalo kasi nilagay ko po kasi siya sa ref para hindi talaga masisira at saka hindi dadapuan ng mga insekto. Pagka ganito na nakulay, gustong gusto po kasi yan ng mga insekto eh. Kaya nilalagay ko para ma-preserve pa po siya, hindi masisira. Kasi balak ko po talaga itong gawin or lutuin. Kaya kung meron po kayong mga sobra-sobra na saging dyan, na ganito na po yung kulay, ilagay nyo lang po sa ref para hindi tuluyang masira. Yan, i-mash lang po natin ng mabuti para talagang mapino natin. Ayan, pagka napino na po natin, itatabi muna natin siya dahil paghalu-haluin muna natin yung ating mga dry ingredients. Ngayon po, kukuha po tayo ng malaking bowl na paghahaluan po nitong ating mga sangkap. So, unahin ko pong ilagay itong ating all-purpose flour na 1 and 1/2 cup. Sunod po natin yung ating baking powder at saka itong ating baking soda. Paghalu-haluin muna natin yan. Tapos ngayon, isunod po natin yung ating mga liquid ingredient. So, ilagay ko na po itong ating evap milk or fresh milk. Or kung wala po talaga kayong evap or fresh milk, pwede na rin po yung tubig. Para mas makakamura po kayo. Yan, isunod po natin itong ating cooking oil. Tsaka itong ating vanilla na pampabango sa ating banana bread or banana cake. Paghalu-haluin muna natin to. Tapos, pwede ko na pong ilagay itong ating itlog. Halu-haluin lang natin hanggang sa magsama-sama po lahat ng mga sangkap na nilagay natin. At hindi po siya magbuo-buo. Kung meron po kayong stand mixer, pwede pong yun po yung gagamitin nyo para mas mapadali po yung trabaho. Hindi kayo mahihirapan. Pero kung wala naman, kahit na mano-mano lang ay okay lang. Kasi mabilis lang naman po itong gagawin.
Ngayon ay ilagay na po natin itong ating mash na saging. Yan, paghalu-haluin na po natin yung lahat. Dapat ma-mix po natin sila ng mabuti. Tapos ngayon pala ay sisindihan ko na po yung ating stove para magpapakulo na po tayo ng tubig sa ating steamer. Para pagkatapos nito at kumulo na yung tubig ay pwede na nating isasalang to kaagad. Kung gusto nyo po palang maglagay ng asukal, kung nakukulangan po kayo sa tamis, pwede nyo pong dagdagan. Yan. So, sa tingin ko ay okay na po yan. Hihintayin na lang po natin na kumulo yung ating tubig para luto na po natin sa ating steamer. Yan, isi-set aside po muna natin to. Tapos ngayon, itong ating lanyera or kung ano man po yung gagamitin yung lutuan or lalagyan, papahiran po natin siya ng butter, margarine, or oil para mabilis po natin siyang matanggal mamaya pagka maluto na natin. Yan, papahiran lang po natin lahat ng sides. Pero kung meron po kayong parchment paper, pwede nyo pong yun po yung ilalagay nyo para hindi po dumikit. Maganda din po yun. Pero okay din naman po tong margarine lang. Hindi rin naman po to didikit. Mabilis lang po siyang tanggalin. Kahit na hindi na po natin palalamigin yung ating cake or banana cake, matatanggal po siya kaagad. Ngayon po ay pwede na natin siyang isasalin kaagad dito sa ating lanyera. Yan, wag nyo lang pong masyadong punuin kasi aalsa pa po yan pagka naisalang na po natin sa ating steamer. Hahatiin ko lang muna. Pwede nyo rin pong isalin siya sa mga paglulutuan ng puto or yung mga cupcake. Sobrang dali lang po nitong gawin. Pwede nyo pong gawing negosyo or ibebenta nyo po. Sisimutin lang natin pa para walang masayang. Tsaka sobrang healthy din po nito kasi saging lang po yung ginamit natin. Yan. Hintayin lang po natin na kumulo na yung tubig, pwede na nating isalang kaagad. Ngayon pong kumukulo na po yung ating tubig sa ating steamer, ay pwede na po nating isalang itong ating banana cake. Lulutuin po natin to ng mga 30 minutes or pagka tinusok po natin ng toothpick at malinis na yung toothpick natin, ibig sabihin po nun ay luto na yung ating banana cake. Ngayon, para hindi siya matuluan ng tubig na nagmo-moist sa ating takip, so dapat po natin siyang lagyan ng tela bago natin takpan. Tapos yung apoy natin, hihinaan lang po natin, nasa low to medium heat lang. Hihintayin po natin or i-check po natin after 30 minutes. Babalikan po natin yan. Ngayon po ay titingnan na po natin yung ating banana cake. Ayan, luto na po ito kasi 30 minutes na po yung nakalipas. Tatanggalin na po natin to. Ayan, palalamigin po natin ng konti para matanggal natin siya dito sa ating lanyera. At para mahiwa na din po natin. Ngayon po ay medyo malamig na siya. Tatanggalin na po natin dito sa ating lanyera na nilagyan. Ayan. Tapos babalagtarin lang po natin. Ngayon, hihiwain po natin siya para maipakita ko po sa inyo kung gaano po siya kalambot o yung texture niya sa loob. Mainit-init pa po siya ng konti. Sobrang sarap po nito pagka i-partner natin sa kape or sa mga soft drinks. Ayan po, oh, sobrang lambot. Tapos yung tamis niya tamang-tama lang po.
Ito na po ang ating banana cake na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito at sana'y magustuhan po ninyo. Sana mag-like, mag-subscribe, mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!